What is up mga kamoto? Welcome back po sa channel natin, Topi Manalo here. And today we are heading towards Pasig. Dito tayo ngayon sa Marcos Highway. Nahabol natin yung oras bago magsara. Yung destination natin, which is Otomoto Sports. Bali ano sila, para silang shop wherein they wherein they specializes in motorcycle and car repair. Tama ba pangalan na bigay ko? Baka naman mali yung pangalan na binigay natin, kaya naman. Let's see now. So yun, tama naman so far. Otomoto Sport Manggahan branch. Diyan lang yan sa may Amang Rodriguez Corner, ML Quezon. At yun ang pupuntahan natin. Ang hirap kasi dito sa CLC natin, no? Medyo maselan yung pagpapalit ng gulong sa likod, dahil based on feedback and experience ng ating mga kasama sa CLC PH, masyadong sensitive yung ABS tsaka yung TCS. Kaya naman pagka nagalaw to, konting galaw lang, nawawala sa alignment. Pag mali yung hugot, biglang hinugot yung gulong sa likod, ayun, error na. So walang ABS, walang TCS, and syempre mahirap yung ganon. Tapos dagdag gastos pa, dahil pupunta ka pa ng ng kasa ng Motostrada para ipaayos or sa ibang authorized dealer. Kaya hanap tayo ng reputable shop, and so far ang daming shop, motorcycle shop dito sa may malapit sa amin, kaso nakakatakot dahil hindi nila alam or hindi nila kabisadong magpalit ng gulong ng CF Moto, lalo na ng ating 450 CLC. So kesa maging praktisan yung motor natin, doon na tayo sa sigurado. And isa ito sa maayos na shop na malapit dito sa atin, kaya pupuntahan ko na siya. So siguro tama na muna ang ating daldal, and yun, enjoy na lang natin yung ride ng magandang panahon. Alright. Dito tayo, sobrang traffic dun guys. Etong daan na to, sa likod to tayo sa likod.
Pero minsan nagta-traffic din dito eh. Kasi alam na rin ang karamihan ng daanan eh. Kaya bugi ka rin. Mas mahirap pa rito. Wala ka ibang dadaanan ng pipot. Later. So yung guys, inalat tayo. Hindi napalitan yung gulong natin dahil according kay ate na humarap sa atin, yun daw kasing mechanic nila ng motor nag-resign. Ako, malis, nag-resign. And wala na silang nakakaintindi na na mekaniko. Bakit hindi kasi ang problema rito sa natin, sa motor natin is that yung sensor ng TCS at nung ABS medyo mabusisi. Masyadong sensitive siya, prone siya sa sira, so may tendency siyang pag mali ang tanggal, may tendency siyang ma-damage, and malaki-laking gastos yun. Kaya yun yung unang chinecheck namin kung magpapapalit ng gulong sa likod or magpapavulcanize. Kaya nyo bang baklasin ng hindi madadamage yung sensor, yung ABS, yung TCS? And pagka tinanggi nila, goods. Ngayon, kung medyo shady at inaayawan, wag yung ipipilit kasi kayong magsisisi sa uli. Kaya pupunta tayo doon sa isa na nagpapalit din, nag-i-specialize din sa big bike, Avante Motorsports and big bikes. Guys, so nandito na tayo, lapit na 300 meters daw. So makikita natin kung saan yun. I think dun yun sa may malapit sa Town and Country. May Wilcon Depot. Yeah, parang dito sa may Wilcon Depot to Yep, dito nga Right. Dito nga Avante Motorsports natin. Nilagyan pa ng sticker. Okay.
Let's go inside at magtanong. Ayan guys, checklist tayo. Fortunately enough, eto, kaya daw nila magbaklas at magpalit ng gulong. And yun, so sinabi ko naman yung mga conditions natin na dapat ingatan yung mga sensor and everything, dahil syempre medyo delikado eh. And kaya naman daw nila, and in fact nakapagpalit na nga daw sila nito. Nga pala, nawalan ako ng baterya ng GoPro, wala akong dalang extra, kaya eto, cellphone gaming tayo dito sa Big Bike Garage, Avante Motor Shop. So yan guys, nandito tayo sa likod nung shop. Yan, nandito yung mga inaayos, ang dami lang inaayos ng mga BMW. In fact, doon nga sa loob may dalawang, ayun o, kita niyo yun, dalawang GS F900 kinakabitan ng dashcam, as in fresh from the casa. Ang linis pa ng gulong eh, talagang dinirekta na ng kabit dito. So yan, dito tayo. So mangyayari guys, babaklasin dito yung gulong and dadalhin daw doon sa isang kung bahay or shop nila, kasi nandun yung pampalit ng gulong. So pagkatapos doon, ibabalik rito yung gulong, then sasalpak na. Yan, tignan nyo naman kasi yan yung thread natin, no? Wala na. Ang isang indicator kasi, once yung, ayan o, yung guhit na yan, nakikita nyo yung guhit na yan. Yan. So pag yan, pumantay na rito sa thread nyo, magpalit na kayo ng gulong. Huwag yun ang hintayin pang maupod yan tuloy-tuloy, kasi kasunod yan, papatay, naninipis na yan. And naramdaman ko na rin na medyo wala na halos talagang kapit. Kaya ito pala, yung gulong natin. Pakita ko sa inyo. Hindi ko pa napapakita. So this is the Dunlop. Yan, yung size 150/80/16. This is the D404Q. Yan. Nabili ko pala to sa Shopee guys, sa halagang 6K lang, dahil may voucher kay Shopee na 1,200 off. Original price niyan is 7,200. For 7,200 actually mura na rin siya, mas mura siya sa Shinko. And nakakuha pa ako ng 1,200 na voucher, kaya sulit na sulit to. Tapos una ko agad tinanong is yung DOT niya. Siyempre, date of tire. It was manufactured 41/25. So 41st week na 2025. So somewhere around October 6 to October 12 yung nagawa. Hindi ko pa na bubuksan to, pero maganda yung thread pattern yan guys. Yan o. Diba? Angas. Ganda naman ang review ng Dunlop. In fact, magandang klase yung gulong na yan. Made in Indonesia. Yan. MC71. So, sisimulan na nila baklasin to. Right? Laters.
guys, tapos tayong chumibog dyan, no, sa HID. Healthy and irresistibly delicious burgers. Panalang burgers. Balikin tayo ron at tingnan natin baka nandun na yung ating gulong. Three days later. Okay guys, yan, 3 days after. Hindi ko na video yung pagkatapos ikabit. And nung umalis na ako sa Avante Motorsport kasi naubusan ako ng baterya ng GoPro, and then at the same time yung cellphone natin medyo naubos na rin ng battery. Ayaw ko namang maubusan ng battery ng cellphone, kaya hindi ko na siya na video. Tsaka nagkaroon kasi ako ng problem nung time na yon, yung power ng MDL ko together with the dashcam nagloko. So pinaayos ko pa kay Fred, and kaya natagalan, tapos ginabi ko, kaya nagmadali na akong umuwi. Shoutout nga pala kay Fred, yung tumulong sa atin na mechanic sa Avante Motors. Sir, maraming salamat at tinulungan mo akong maibalik yung power ng MDL natin. And of course kay Ma'am Azia, si Ma'am Boss Babe. Yan, maraming salamat ma'am sa pag-asikaso, tsaka pag-entertain, at tsaka habang naghihintay kami, binibigyan nyo kami ng mga tips and kwento. Yun, always ride safe ma'am, and sana magkasabay tayo sa road. So eto na ang aking verdict 3 days after nagamit ko itong Dunlop D304. Maganda naman siya, maganda ang kapit, at ramdam na ramdam mo pagka bagong palit ang gulong Ang ganda ng tindig, ang ganda ng kapit sa road, and alam mong safe na safe ka. At medyo manipis na rin kasi yung gulong na tinanggal natin dito, yung stock na CST, kaya nung napalitan talagang ramdam mo yung tindig. I think for 6,000 bang for the buck na to. I mean, Dunlop is a well-known brand tire naman all over the world, and subok na to. May mga gusto sana akong subukan sa Shopee na mga mas mura pa like tag 4,000, tag 4,500, 5,000, pero nakakatakot kasi hindi ko kilala yung brand. Itong Dunlop, actually 7,200 ito. Pero dahil merong voucher kay Shopee, kaya naging 6,000 pesos na lang to. Sulit na sulit to guys. I think hindi kayo pwedeng magkamali, or hindi kayo magkakamali sa pagbili, at hindi kayo magsisisi. Kaya if you're in the market to replace your rear tire para sa inyong CLC o kahit yung mga Rebel, ganito rin ang gulong, at saka Harley, go ahead and purchase the Dunlop D404. Yan, Dunlop D404. Yun, siguro close na lang natin yung video rito. Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Pahit na lang ng like button. Tapos kung meron kayong questions, comment, or suggestions, sulat nyo na lang dyan and babasahin ko na lang.
And of course, if you're new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat mga kamoto. Topi Manalo here until next time. Kita-kits po tayo. Bye-bye.